Kausapin na si parang Gio. Tayo lang ba? Tayo lang. Wala. Ay, si Unico. Tara. Munti ka natin magising eh. Ano? Nagising ako alas 4, tapos nakatulog na ako, di na nagising. Tara, tabuyok. Muna ka, tol. So, yun na nga. Tignan nga ako di magising kanina. Kasi instead na 5 o'clock yung alis namin, yung bike kasi namin laging ganun eh, alas 5. So ngayon alas 6 kami na kita, tapos mga 6:30 na ngayon. Ayan, magsi 6:30 na nga. So ayan, punta tayo dun sa bukid. So malapit lang naman to. Balikan ng bike namin is 30 kilometers eh, more or less ganun. Depende kung saan kami dadaan. Pero ngayon, palagay ko less than 30 kilometers lang to, and sobrang ikli lang ng biyahe. Ayun, so nabanggit din, di nakasama yung iba namin kasama. Di ko alam kung sasama talaga sila. Ayun, kasi gusto nila magbike, pero masakit pa yung likod ko dahil dun sa past bike namin. Kasi simula nung ECQ, doon lang kami ulit nagbike. Ayun, tapos dinaanan namin trails. So sa palagay ko maganda i-vlog yun eh. Nalagay ko dito sa YouTube kasi astig talaga. Hindi ko inaasahan na makadaan ako doon. And given na yung loop bar ang gamit ko, kung nakita nyo yung video ko about sa loop bar, yan, link ko dyan. Baka naghanap kayo ng loop bar for mountain bike. Yan, astig. Tapos ayun, relax na relax kahit naka-trail. Hindi ako masyado nakasubsob. Ayun, gawan ko ng video yan. So ngayon, focus muna tayo dito sa current video. Pupunta dun tayo sa Tabuyok, Pampanga. Hati daw yung ano eh, yung Bulacan eh, Pampanga dun eh. So tingnan na lang din natin. First time ko na may video tong ano eh, papunta ng Tabuyok. Kasi lagi kong binabalak na magkabit ng GoPro dun sa helmet ng bike ko. Kaya lang, hindi ko maikabit. So ngayon, nag-order na ako sa Shopee. Kanina lang. Kasi nanghinayang ako doon sa mga footage eh. Kaya gusto kong may video talaga sa susunod. And mapakita ko yung trails. Kasi kahit simple lang, hindi siya ganun ka hardcore na trail. Pero medyo delikado kasi ang daming... Sige, basta makikita nyo sa susunod na video. So ayun, for bike video natin yan. So ngayon, motor tayo ulit. Ayun, na ano ko eh, naiba ako ng topic kasi na-excite talaga ako na gumawa ng video about do sa trails na yun. And sana makapangisda din tayo doon. So itong lugar na to, maliit yung daan kasi bukid na to eh, pabukid na. So mostly mga tricycle lang dumadaan dito. Pero kung nakita nyo yung video ko about do sa
Ayun, so ito is another barangay. Tama ako ha. Ayun, then once nakarating kayo dito sa parang medyo matao na lugar na to, may kakaliwan na lang kayo dito sa may eskwelahan. Yun na yung papunta dun sa talagang bypass na bago. Sabi nila bypass daw yun eh. So tingnan din natin kung ano yung magiging kahat na nitong ginagawa dito. So mukha nga bypass kasi malawak naman eh, 4 lanes eh. So ayan, tingnan natin. Yung dito, yung daan dito, may mga nagja-jogging dyan, may mga nagbabike. Ayan, mostly ganun yan. Lalo pag mas maaga, mas maraming mga nagbabike dito. And on our left, ayan, may sementeryo dyan. May mga maliliit din na kainan sa mga gilid-gilid eh. Pero yung iba kasi mamaya pang bubukas. Hindi ko pa rin nabutan na bukas. Ayan, may mga nagbabike. Pero konti yan eh kumpara dun sa normal day. Yung hindi ECQ, hindi MECQ. Ayan, mas maraming tao dyan. Ayan, meron lang ditong ayan, di pa gawa. Di pa siya konektado. And natapat din na itong punta natin is nagbibilad sila ng palay. So ingat talaga tayo dito. Syempre kapag may palayan, parang buhangin yan sa sahig. So try mong bumangin dyan, sasayad ka talaga. Sad-sad ka dyan. So ayun, iningatan talaga namin kasi mahirap na. Dito ka pa sa bukid sumadsad, di ba? So kung minamalas ka nga naman, eh hindi ka actually malas eh pag sumadsad ka dito eh. Tanga ka na nun kasi hindi ka nag-iingat. Alam mo na nga, hindi pa nag-iingat. Ayan, so ayan, may mga bikers tayo sa paligid natin, sa harapan natin, sa malaking grupo to. So try natin mag-bike vlog. Total may mga bike content na rin naman tayo dyan. Yung aking channel kasi is halo-halo. Kasi hindi naman to talaga meant to be a public channel. Kaya hindi ko pinopromote eh. As of this moment, hindi ko pinopromote yung YouTube channel ko. So today, meron akong 317 na subscribers. Ayan, kakatingin ko lang. Pinost ko tong aking recording at tinignan ko ilan. So di ko nakalang may magsusubscribe dito sa channel na to. Kasi I built this channel para lang sa akin, just to compile yung mga videos na nasasayang. Kasi mahal bumili ng hard drive eh. Lalo na yung mga 4K videos, mga 1080p 60 fps ko. Ayun, natatapon lang. So nako-consume kasi yung mga storage space ko sa cloud. So i-upload ko sa YouTube libre. And may i-share ko pa. So kung trip nyo, ayun, like and subscribe guys. Ayan, maraming salamat sa mga nanonood. And kung andito ka pa sa part na to, please do like and subscribe to support the channel. And maraming salamat sa panonood. Huwag kayong mag-alala pag medyo gumaling-galing na kami mag big bike. Ayan, labas tayo ng Bulacan as in sa NLEX. So we do have a content na nagpakabit ng easy trip itong si Gio sa Santa Rita. Ayun, nag-NLEX kami pero saglit lang yun eh. Ilang kilometers lang yung Pulilan to Santa Rita. And saglit lang, umuwi lang din kaagad kami. Ayun, kaya hindi ko na ginawa ng video. Medyo mahirap kasi mag-edit eh. Lalo kapag konti yung footage mo. Ayun, mahirap. Pero gagawa natin yun. How to get easy trip while easy keep. Ayun, mga lumalabag sa protocol. Pero yun naman is tapos na yung ECQ nung ginawa namin. Kaya okay lang din. Ingat lang din kami dito kasi ang dami nagbabike. Hindi naman sanayan ng may mga mabibilis. So tipid lang din kami sa gas. Kasi mahirap na maka-aksidente ka sa lugar na ganito. Malayo sa kabayanan. Walang ospital. Ayun. Perwisyo. Iwas tayo sa ganun. Itong channel ko, iwas tayo sa perwisyo. Kasi nagmotor tayo para gamitin for transpo. And bonus na lang yung magamit mo for leisure, di ba? Ako, yun ang purpose ko kaya ako binili itong MT-07. Kung hindi ko pa nabanggit to sa iba kong video or hindi ko pa napanood, yun yung purpose ko kung bakit ko binili to. So, nauwi lang talaga ako sa sobrang lakas kasi nakakahinayang bumili ng mura eh. Kasi hindi mo may bebenta ng mahal. So, hindi ko alam kung may sense sa inyo yun ha. Pero yun yung sa tingin ko best describes kung bakit ito yung binili ko.
So, given din dun sa last na video ko, pinanggit ko tong kung bakit. Ito yung naging choice ko. So, yung MT-07 kasi, dun sa big 3 na manufacturers, which is yung Honda, Yamaha, and Suzuki. Ay, Suzuki. Pwede palang big 4 ano? Kasi Suzuki pa eh. Yung isa kasi Kawasaki. So, yung Honda, Yamaha, hindi ka magkakamali dun. Sa price and sa performance, yun talaga. And yung Suzuki naman and Kawasaki, meron silang lineup na yun talaga yung flagship na motorcycles nila. So yung mga alam ko about dun sa motorcycles na yun, hindi lahat, pero yung kailangan ko malaman dun sa price range na yun, yun yung alam ko. So nauwi ako dito sa MT-07 since 2019 to 2020. Ito yung one of the best sa 650, yung mid-range class. So hindi actually to 650, pero ano yata to eh, pagkakaalala ko is 689cc. So mas mataas yung displacement nito kumpara sa CB650R, pero yung top speed, because the 4 cylinders yung CB650R, mas mataas yun. Pero sa in terms of torque, since MT series to ng Yamaha, which means master of torque, ito yung pinakamahalakas ang hatak, yung torque. So dito na tayo ngayon. Ito yung arko nung Tabuyok. So ayan, nakita natin yung mga tambayers, mga naglulugaw. Ayan, so into muna tayo dito. So maganda dito guys. So if you want, bisitahin nyo. Gusto nyo, tanong nyo sa akin sa comments kung paano pumunta dito. Kasi mas maganda kung bibigay ko yung map, diba? And bibigay ko lang din kung may magtatanong, diba? So tambay-tambay muna kami dito bago tayo pumunta dun sa Paresan, since dito maganda mag-picture. Hindi pala i-revamp yung ano? Revamp ba tawag doon? Remap? Remap pala. Di pa daw na remap yan? Hindi kasi pag lumalagot, nagbaback pero lumalagot ako. Ah, sa akin din, babak pa. Ibig sabihin nun, may tiga nun. So yun, nag-uusapang motor lang din kami doon, mga 10 to 15 minutes. And then punta na kami doon sa kainan kasi may lakad din si Gio. So tama lang. So yun, isang katanganan ko. Eh, nakakalimutan ko kasi minsan kung naka first gear ako tapos naka stand. Ayun, ngayon naman hindi ako naka stand. So ayun, nabitawan ko yung ano. Pero mostly ganun yung mga engine stall ko. Hindi tulad nung iba na nangyayari sila kapag naka low gear na umaandar. So total, napag-usapan yung backfire. So kung mapapanood nyo yung installation video ko nung Acropovic na China ko, lilink ko yan dyan sa taas. Panoorin nyo ha. And i-like nyo rin. And subscribe. Ayan, salamat. So ayun na nga. Yung tuning kasi, yung ECU tuning, pinoprogram niya yung computer nung motor natin to timplahin yung ano, yung oil and air mixture. So para umandar ng optimize yung motor. So para sa akin, in my way, yun yung pinaka the best explanation ko kung bakit tinutune yung motor. So ano na to, may program na to, pero pwede yung i-update since nagpalit kami ng muffler or yung ating full system exhaust, na iba ngayon yung buga nung exhaust natin. So from there, hindi na take into account yung changes sa pressure. Ayun, ganun. So yung kasing popping sound, nangyayari yun kapag yung gas, yung excess gas dun sa combustion process, kapag papalabas na siya and sumama yung oxygen, meron din kasi pumapasok dun eh sa tambucho mo. May pressure din na pumapasok na oxygen dun sa exhaust. Then kapag nag-meet yun, ayun, yung umaapoy na nakikita nyo yung ibang video na may mga tambucho na umaapoy. Ayun, yun yung nagpa-pop. Ayun, kaya nangyayari yun, yung mga popping sounds. So para maiwasan yung ganun,
masyadong malupa and mabuhangin yung sahig, delikado na. Mag-skid yan talaga. Bigat pa naman itong mga dala namin. Sure na kapraso lang dudulas to. Kung nakita nyo sa left side, NLEX na yan. So, itong lugar na to is Tabuyok nga. And I think susunod dito is San Simon na. And then, ay, Apalit pala. Apalit pa pala. Hindi ko ganong kung alin na una pero palagay ko Apalit, San Simon, San Fernando. Okay. So pag nakarating kayo dito sa lupa na yun, yung pababa na yun, dito na yung tindahan ng pares. Itong bahay na to nasa kaliwa na to. Sana may ganyan ako. Ayun may farm lang, tapos may kubo. Sarap pahinga. So makarami natin yan balang araw makakabili rin tayo ng ganyan. Well, ayun guys. So, andito na tayo sa may paresan. Hindi ko gano'n na i-video kung ano yung kinain namin. Very short lang. And matapos din nun, umuwi na kami. And yun lang din naman yung dadaanan namin Masyadong tahimik, wala masyadong gano'n nangyari. And I hope this video may natutunan kayo, lalo na doon sa part na in-explain ko yung sa popping sounds, yung sa backfire. So maraming salamat sa panonood ng video natin for today, and I hope you like the video and subscribe to the channel. So kung nakita nyo sa kaliwa, yan na yung paresan, and next time gagawin tayo ng more detailed na video about dito sa lugar na to. So keep safe guys, and like and subscribe. Maraming salamat. Bye guys.